hello mga kasambalenyo. Magandang araw o magandang gabi sa inyo kung saan man kayo ngayon. At ito nga at nakita nyo ngayon na ginagamit ko itong kotse ko ngayon. At nakuha ko nga kahapon, kagabi pala to be exact, halos alas 9 na rin ng gabi natapos. At nandito nga tayo ngayon sa dumayo pa tayo dito sa isang bayan, Swansea City, dahil meron tayong transaksyon sa bangko. Kasi yung bangko sa bayan namin, yung SSBC nga, nagpunta ako doon ngayon ng umaga, sarado na pala. So dito na ako nagpunta sa Swansea City, yung sa kabilang bayan, para doon sa transaction ko. Kasi nga gusto nung mekaniko cash yung ibabayad natin. Ayaw naman niya ng bank transfer. So punta tayo dito para kumuha. Hindi naman pwede basta sa ATM lang, dahil alam nyo naman na may limit sa mga ATM. So kailangan pumunta talaga ako ng bangko. So yun, at masakit man isipin, pero kailangan natin mag-withdraw ng medyo malaki-laki pag bayad nga dito sa sasakyan natin, na medyo hindi tayo sinuwerte. Kaya kailangan natin ng pangbayad ngayon. Siyempre dapat lang naman na magbayad. Ginawa at inayos itong sasakyan natin, kaya normal lang naman na magbayad tayo. So bali didiretso ako ngayon doon sa mekaniko para ibigay nga itong bayad ko. Hindi ko na i-reveal yung bayad, at pagkasabihin naman ng iba masyadong malaki or mataas maningil pero ako sa tingin ko naman doon sa amount is worth naman yung amount na sinisingil ng mekaniko sa akin, dahil yung nga sa maraming naging problema itong sasakyan, kaya worth naman yung sinisingil sa akin. Kaya okay lang din, magbayad tayo. Yung mga gustong malaman kung magkano, PM nyo lang ako o mag-comment lang kayo, at doon ko na lang sasagutin kung magkano ang inabot itong paggawa nila sa sasakyan ko. At medyo mabigat sa bulsa, sa totoo lang mga kasampalay nyo, pero gaya lang sabi ko, wala naman tayong choice. Sa tagal ko na dito at nakailang sasakyan na rin ako dito, bali sa totoo lang ngayon lang ako gumastos ng medyo malaki-laki sa sasakyan ko. May mga nagsasabi na bakit hindi ko na lang palitan o ano. Sa totoo lang kasambalay nyo, okay na sa akin ito. Tsaka yun nga, wala naman akong binabayaran na monthly dito sa sasakyan ko, dahil nabili naman natin ito ng cash. So wala tayong monthly dito. At iniisip ko kasi kung kukuha ako ng bagong sasakyan o kahit second hand siguro, magkakaroon na naman tayo ng monthly. Hindi naman na natin kayang i-cash yun. So okay na sa akin ito. At least kung ikukumpara naman yung ginastos ko dito, kung kukuha ako ng kapalit nito, siguradong mas malaki na naman ang baka hindi lang doble, baka triple pa ang magagastos ko na naman. Tapos may iisipin ka na naman na
monthly pag ganito. So kasi lang bali isang taon mahigit na sa akin to, at maginhawa nga yung wala kang iniintinding hinuhulugan monthly. Bali ang binabayaran ko na lang dito is yung siyempre normal naman yung road tax, yung insurance na normal naman sa may sasakyan. So bali yun lang ang binabayaran ko dito monthly, kaya ayaw ko ring bitawan ito. So okay naman tong sasakyan na ito, hindi naman na ako lugi. Siyempre siguro talagang hindi rin may iwasan na sa tagal ko na nga dito at nakailang sasakyan na rin ako, ngayon lang ako karoon ng ganitong kalaking problema sa sasakyan. So kaya nung sabi ko sa mga gustong makaalam ng binayaran ko, kung interesado man kayo, comment lang below at sasagutin ko yan, huwag kayong mag-alala. At wala tayong ililihim kung merong gustong makaalam kung magkano ang nagastos natin dito sa sasakyan natin. Kasi yung turbo pa lang medyo mabigat na, tapos may pinalitan pa nga ng mga piyesa, sabay siyempre nag-change oil na rin, nag-service na rin itong sasakyan na ito. Kaya sa ngayon sabi ko parang hindi naman worth na palitan ko pa siya ng iba. Total condition na siya ngayon. So okay na sa akin ito. One time kumbaga nga one time big time yung gastos natin, kaya masaya na ako dyan. Okay mga kasampalin nyo, yan lang. At maraming salamat sa inyo, lalo na doon sa mga nakapanood ng mga past vlog ko about my car. At least nasamahan ninyo ako sa stress din, kasi unang-una ka ang hirap pumasok, ang hirap pumasok sa trabaho nang walang sasakyan. Ang ginagawa ko na lang bale is kung matataon na off si Mrs. o off yung panganay ko, yung sasakyan nila ang ginagamit ko. Pero kung talagang walang choice at pareho silang may pasok, mabuti naman at meron tayong mabait na kasama sa trabaho na sinusundo at hinahatid tayo sa trabaho. Shout out sa kanya, Mark Peters, thank you very much. Now I have my car anyway, so you won't waste your time anymore. So thank you very much, Mark Peters. Yan yung kasama natin sa trabaho. At least ang laking tulong sa akin na hatid sundo niya tayo sa trabaho. Yan lang mga kasampalin nyo. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. At especially shout out sa mga bago kong subscriber. Alam ko na dagdagan ang subscriber ko, lalo na nung nakarating kami ng Oxford, England. Sa mga kailapunuhan ko dyan, maraming salamat sa inyong lahat. Okay? At yan lang mga kasambalin nyo, pauwi na tayo ngayon. At medyo nagugutom na rin ako. Alas 12:30 na rito ng tanghali. Ito nga, nakita nyo maganda yung panahon, maganda yung sikat ng araw. Kaya ng umaga medyo umuulan. At may pasok pa tayo mamaya, first night natin mamaya. Meron pa tayo bali 3 nights pa tayo. So yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong pagpanood ng aking mga vlog. God bless us all. Ingat po tayong lahat, and hanggang sa muling vlog ko. Okay? Maraming salamat po. Bye bye. Ingat kayong lahat.